patuloy na umaagas yung oil. Okay. Kung saan nakakonect yung dito ng issue. Ang problema sir, yung crankcase. Okay na rin sir, wala sa machine. Okay, mapagpalang araw. So, God bless sa ating lahat guys. Meron tayong client na Honda Civic na LXI. So ang issue is pag-uusapan natin tungkol sa oil leaking ng kanyang engine sa ilalim. So nagbabawas yung engine ng oil, and then huwag niyan, yung especially dun sa may sa garahe daw may tumutulo na oil doon na medyo pinapaandar, tumutulo. So pangit tingnan kasi nga nagbabawas talaga at saka delikado sa engine. So samahan niyo ko guys sa simpleng tutorial, basic pointers kung paano natin ma-address yung mga yung concern, tsaka yung main issue, yung main cause ng problema. Bakit ayaw niyang patuloy na umaagas yung oil. Okay, so tara, pag-usapan natin. So tara, let's go. Bakasin muna namin guys yung buong mechanism ng engine, transmission, tapos para makipakita ko sa inyo kung anong dapat natin gawin. So tara, let's go. Bago natin tanggalin yung transmission, ang gawin natin guys, paandarin muna yung makina. Silipin ko muna kung saan ba talaga nagmumula yung leaking. Okay, para malaman natin kung ano yung main reason, kung ano talaga actual, kung ano yung rason bakit nagkakaroon ng oil leak sa baba. Okay, so tara, let's go. Okay, so pinaandar na namin guys yung buong makina, tsaka yung transmission. Makikita nyo actual yung sistema. So tinanggal natin yung main cover nya, yung takip, para makita talaga natin actual yung sistema kung saan talaga nagkakaroon ng oil leak. So nakita ko ngayon dito ang sistema, kita nyo basang-basa talaga yung ilalim. So either oil seal at yung crankcase gasket. So nandito lang yung mga problema yan guys, o either transmission. So malalaman natin mamaya yan pag natanggal natin yung transmission. Doon naman natin makikita kung may problema rin ba yung transmission ng kanyang wheel seal. So sa ngayon ang nakikita kong dito problema is nasa engine. So yun lang, kasi medyo malabnaw yung kanyang oil. So yun ang nakikita natin na sistema nito guys. So ang gawin natin ay yung konti, babaklasin natin yan para ma-find out natin kung ano talaga yung pinagmumulan ng langis. Kasi nagbabawas talaga to guys. So ang suspect ko nito automatic nasa engine nito. Pero tara, tanggalin muna natin, tapos at least makita natin kung ano talaga yung rason. So kita nyo naman umiikot. So basic pointers pa rin, magtatanggal pala kayo nito. Kailangan biyasa kayo kasi kung hindi kayo marunong baka magkamali kayo, magkasira pa yung makina nyo. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. So tara, baklas tayo ng transmission. Okay, so tatanggalin na natin yung transmission. So habang nagtatanggal si sir ng transmission, sisilipin natin yung konti yung ilalim. So pag magtanggal pala kayo nito, kailangan meron kayong mga tools, kasi especially pag wala kayong tools, mahirap baklasin yung kanyang wheel hub bearing housing, especially yung kanyang yung axle, dahil merong bolt yan guys na matigas. So hindi basta-basta matanggal. So silipin ko muna yung ilalim para makita natin yung main reason. So magtatanggal din tayo ng kanyang flywheel. So may konti guys, pag natanggal natin lahat, so balik tayo para malaman natin kung ano yung problema. Okay, so tara. Okay, so ayan na guys, ipakita ko sa inyo yung system. Natanggal natin yung transmission. So magtanggal ng transmission guys, medyo matrabaho. Bakit? Kasi marami ka tatanggalin. Tatanggalin mo yung kanyang mechanism sa kanyang suspension, tsaka yung sa kanyang steering wheel system. So yung gulong, pati itong axle, matatanggal yan siya guys, kasi magtatanggal ka ng buong mechanism ng transmission. Pati yung main axle, matatanggal din yan. Okay, pati yung brake system, tanggal din. So pati yung clutch, matatanggal din yan. Tsaka yung flywheel, matatanggal din yan. Yung release bearing, ayun, so tanggal yan lahat guys. So marami yan pwede mong gawin. Kaya kailangan ng expertise tsaka mechanic dito na medyo magaling tumira. So okay, so ngayon balik tayo guys. So ayan na yung transmission, makikita nyo, so tanggal na rin. So ayan, tara, pag-usapan na natin. Let's go. Okay, so paano natin malalaman guys, basic pointer sa mga unit owner kung saan ba nagmumula yung kanyang tatawag na oil leak. So kung makikita nyo ngayon guys, itong ito yung portion ng makina, Honda Civic po ito, LXI. So itong makina mo, kung saan nakakonect yung yung tawag niyan, yung transmission mo, pag once na hiniwalay mo yan guys, makikita mo dyan yung pinaka oil seal. Okay, yung wheel seal na sinasabi, o oil seal. So dito na portion, ilawan natin, ayan. So yung portion yan guys, pag matanggal nyo na tong transmission, may makikita ka dyan parang sa tawag na o-ring. Ayan o-ring yan siya. So ito dito yung nagmumula yung oil na galing sa engine. Tapos lalabas yan sa ilalim ng transmission.
mismo tutulo yan dun sa ilalim. Sa magugulat ka, mayroon tulo sa ilalim. So ano ibig sabihin? So ibig sabihin, mayroon problema yung oil seal mo. So sa engine na part, ito yung kailangan palitan. Okay? Ito, ayan. Sa transmission naman, dito, kita mo basang-basa kasi dahil galing dito yung tulo. Okay? So dito makikita mo dito basang-basa, pero yung oil seal niya dry. Ayan, walang problema kasi nasa loob mismo yung ano nito, yung ano nito, oil seal nasa loob dito. Diyan siya tatagas naman sa transmission. So ngayon, kung paano mo malalaman na sa makina yung tagas, kasi yung viscosity ng oil mas malapot yung sa transmission, dito sa transmission yung viscosity ng oil niya kaysa dun sa engine. Tapos malalaman mo yung oil mo sa makina is magbabawas yung level. Okay? So dito ka titingin. Ayan. So titingnan mo yung level ng oil mo kung nagbabawas pa o hindi. Once nagbawas yan, ibig sabihin doon nagmumula yung oil. Okay? So ngayon, paano mo malalaman? Once natanggal na ang problema talaga is yung oil seal. So ngayon, natanggal na natin halimbawa itong transmission. So tatanggalin mo na to. Pull out mo na to. So tanggalin ko muna. Tigas. Nakamay ko lang to kanina eh. Wait lang, balik ako, tanggalin ko muna. Okay, so ayan guys. So gamit ka ng maliit na matigas na bagay. Okay. Tigas, di ba? Yun. Okay, ay nahulog, wait lang, nahulog. So tingnan nyo guys yung forma nya. So ayan na yung itsura, no? So papunta na yun sa loob. So dyan dumadaan yung oil. So ang wheel seal lang ang pinaka-stopper nya para hindi lumabas yung oil ng makina. Okay? So yan ang tawag yan, ang daluyan ng oil passage. So kunin ko muna guys yung oil seal, tingnan natin. Okay. So ayan na guys, tingnan nyo mabuti yung oil seal. Ibig sabihin may sira, may punit siya. Ayan, nakita nyo. So yan yung punit ng oil seal. So bakal din ang nakabigay ng ano dito, ng issue. Kasi umiikot siya na sumabit. May sumabit to o may something na pumasok sa loob na nagbigay ng punit dito. Yan o, kita nyo, sira. So ayan ang problema. So anong gagawin natin dito? So ngayon ito, pag hindi dito napansin, magiging cause ito ng overheat. Pag once na yung supply, mayroon akong na-vlog dyan guys na hindi napansin ng driver na wala na siyang oil. So anong nangyari? Sunog yung buong system o yung buong makina talaga. Kaya yung engine block nasunog talaga guys. So makikita nyo sa video ko na to. Ayan yan o, kita nyo. So sunog lahat, makikita nyo sa picture na yan, sunog lahat ng kanyang mechanism. Even yung conrod, main rod bearing, sunog talaga. So wala kang magagawa dyan kundi magpalit ka na ng makina. Okay? Kasi wala na yung lakas na ano na siya, tawag niya na nasubhan sa Bisaya pa. Ibig sabihin na nawala na yung tibay ng bakal. So malambot na siya. Once na pinandar mo yan, although makakabit naman, pero pinandar mo yan, magkakaroon ka ng problema sa loob ng engine. Bakit? Kasi nga sunog na yung mechanism niya. So lalambot ng bakal, mabilis niyang ma-deform. So mangyayari dyan, sasabit na yung buong system. Okay? So ano gagawin natin ito? So ang gagawin naman natin guys, bibili ka ng kasukat niya. Ito yung bago. So tingnan mo yung bago, wala siyang kapunit-punit. Kasi brand new siya, bago siya, So ibig sabihin, kailangan mo siyang palitan. Ngayon nga lang, sistema nito magbababa katagal ng transmission. Pag bilang mo transmission, saan ka mo siya makukuha? Madudukot mo na to. So yun ang mga basic pointers guys kung paano natin malalaman yung mga konting issues sa ating mga unit. Okay, so kailangan aware kayo, alam nyo yung paano titrahin. Okay, so yun ang mga basic pointers guys sa tawag yan mechanism ng ating engine. So makikita nyo ngayon guys, ayan, pag magkabit kayo nito, lalagyan niya ng grasa. Ayan, ganyan lang siya. So ikakabit lang yan dyan, dire-diretso na. So kailangan masikip, tapos lagyan ng grasa dito para wala talagang tawag yan, walang leaking na mangyayari. Okay, so yun ang mga basic pointers natin. And then ang gagawin natin na step guys is magtatanggal tayo ng crankcase mismo. So although ito bago pa to pero may leaking nito, ang gagawin natin ito is babaklasin natin para makita natin yung mechanism niya kung ano yung problema din doon sa loob. So tara, magbabaklas mo kami, tapos balik ako guys pag nabaklas ko na. Okay, so nabaklas na namin yung crankcase. Makikita nyo guys, ayan, may mga bukol. So ibig sabihin dapat talaga ito flat ito. So problema kasi may bukol yan. Ang nangyari, kahit ang klaseng ipit mo, talagang dadaan din dito yung oil. So yun ang mga problema guys, basic pointers pa rin. Nagulat nga ako bakit may bukol to eh. So mostly sa tinitira kong mga crankcase, wala mga bukol yan, mga flat talaga, flat surface yan.
pero ito meron siya. So ang gagawin ko nito, ipapantayin ko yan, ipi-plane ko, isasander ko para matanggal. So bago natin nalagyan ng panibagong mechanism ng gasket. Okay, so yan yung basic pointers. Kita nyo naman, ayan o, may bukol talaga siya, bakal talaga siya, naka built in siya guys. So anong gagawin natin, babaklasin talaga natin yan. Kailangan tanggalin yan para walang sabit dun sa may ilalim, para pag maghigpit ka, talagang higpit talaga siya, wala ka na intindihin pa. Okay, kita nyo naman yan o. Yan o, nag-try ako ng isa, so papantay na siya, so lahat naman pwede naman gawin ng ganun. Okay, so yun ang mga basic pointers guys sa pagtira ng unit. So check itong ilalim, silipin natin ang pinagdaanan ng oil leak. So isa din to, ayan. So ibig sabihin, kailangan na rin natin tinanggal natin, so papalat natin ng bago. So dyan dumaan yung oil guys, so marami siyang pinagdaanan, dalawa. So sa kanyang oil seal at saka sa kanyang mismong crankcase. Okay, so yun ang mga basic pointers guys. Okay, so ang gagawin ko guys, lilinisan ko muna yung crankcase niya, yung mismong para hindi siya tumukod dito sa lips ng kanyang engine block. Okay, so tatanggalin ko yung mga bukol-bukol sa mga konti, o babalik ako para makita nyo kung ano yung system na ginawa ko. Okay, okay, natanggal ko na yung lahat ng bukol sa loob na sa lips ng kanyang crankcase. So may kita nyo almost pantay na. Hindi ko lang na-videoan guys dahil medyo busy dahil may dumating na customer. So silipin natin guys ang malapitan para makita natin yung sistema. So dapat ganyan ang itsura niya, pantay talaga siya. So kahit anong klaseng gasket ang pwede mong ilagay, kahit mag-fabricate ka, okay lang, kasi wala na siyang sasabitan, o wala na siyang clearance na magiging tukod doon sa ilalim. Dapat ganyan talaga dapat, kasi karamihan talaga na crankcase plain talaga yan. Gulat nga ako dito bakit meron siyang bukol. So yun ang problema. And then gagawin natin ngayon is maglalagay na tayo ng gasket oil, tapos gagawa ko ng bilyamoid para pinaka-gasket ni guys, tapos ilalagay ko na sa ilalim. Okay, para dire-diretso na tayo para makita natin yung result. Okay, so at least nakuha nyo lang yung basic pointers, hindi ko man ma-videohan step by step, mahalaga makuha nyo yung pinaka-pointers. Okay, so sige, kabit ko muna to guys, tapos balik ako. Okay guys, so nakabit na natin yung buong system, yung kanyang crankcase. Ayan, nakita nyo naman, lapat na yan, wala na siyang tawag yan, leaking, sapagkat gasket oil po yung nilagay natin. So sobrang tibay nun, pang matagalan po talaga yan, almost 10 years, 15 years bago yan mag-leak. Okay, so ibig sabihin okay din natin. So ang gagawin natin ngayon is kakabit na natin yung transmission, buong mechanism na lahat na, para diretso na tayo guys, para mapaandar natin, din natin kung may leak yung trabaho natin. Okay, so check ko muna yung taas. So ang gagawin natin guys, kakabit natin yung transmission. So ayan na guys, dandaan nyo yung kabit guys. Balik tayo mamaya konti pag makabit na ni sir yung buong mechanism, kaya medyo mahirap to. So maraming kakabit, yung gulong, etc. lahat, dami pa. Sige, so balik ako guys pag nakabit na natin ang mechanism. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin yung buong makina, especially yung transmission mechanism. So pagkatapos okay na siya. So at least alam na natin yung mga dapat gawin. So ayan. Okay. Okay, so at least nakita natin na wala na siyang leaking guys. Okay na yung kabit natin ng oil seal, okay na rin yung kabit natin ng crankcase, yung bilyamoid na ginawa natin, tsaka yung gasket oil na nilagay ko as a sealant. So shoutout nga ko lang muna bago tayo magpaalam sa lahat ng mga OFW. Please support lahat ng mga Pilipino YouTube creator tsaka Facebook page creator guys, sa lahat ng mga YouTuber. So God bless sa inyo lahat guys. So at sa lahat ng mga sumusuporta sa ating FB page, almost 6,000 na po ang ating subscriber, and then ang ating FB page pala, 6,000 ang ating follower and likers natin doon. And then salamat po marami sa inyo, at sa ating YouTube channel is almost nasa mga 4,800 na po tayo. So yun lang, please share my video, please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.